Ganito yung gawin mo para masarap yung pagkaluto sa gulay. Nagluto nga pala ako ng pinakbet at nilagyan ko ito ng hipon. Nasiguradong magugustuhan mo yung ganitong version sa gulay. Yung recipe natin ngayon, pasok pa naman sa ating budget. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. Sakto naman na magluto naman ako ng gulay. Ito kasi yung request ng asawa ko, kaya bumili ako na halagang 30 pesos. Yung nakahiwa na ang binili ko, mas nakakamura kasi kapag kaganon. Dino-double check ko na lang na maigi yung gulay kung okay pa. Mahal kasi kapag isa-isa ang binibili. Aside nga pala sa bawang at sibuyas, naglagay din ako kahit isang perasong kamatis. Isa din kasi yan sa magpapadagdag ng lasa sa ating gulay. Sunod, nilagay ko na yung ulo ng hipon at saka natin ito igigisa. Mura ko lang nabili yan, 100 pesos, isang tumpok na. Kaya maganda rin kapag malapit ka sa palengke, makakahanap ka ng murang mabibili. Para masarap yung ginisang gulay, dapat dito yung pinakakagisa ng maigi. Yung tipong nanonot na yung mantika sa gulay, ganyan lang kasi yung ginagawa ko para masarap yung gulay kapag naluto. Pwede na rin ilagay itong talong. Ito lang yung hindi maganda kapag nabili ka ng nakahiwa na. Hindi kasi balance yung dami ng gulay. At kung sakaling umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman. After ko maigisa yung gulay, nilagyan ko ng paminta at kaunting patis. I-adjust na lang natin yung lasa niyan mamaya. At kinontinue ko ulit yung paghalo, hintay lang na manuot yung inilagay natin na pampalasa bago tayo maglagay naman ng tubig. At nang sa ganun talagang malasa yung ating gulay. At kung umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at pinapanood mo pa rin ako, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Naglagay lang ako yung saktong dami lang ng tubig. Gusto kasi ng asawa ko yung may kaunting sabaw. Takpan muna natin at balikan kapag okay na. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating gulay. Haluin lang natin saglit at pagkatapos pwede nang ilagay naman itong hipon. Niluto ko lang ito saglit, naglagay lang ako ng asin at paminta at na magkaroon ng lasa. Kita nyo naman wala pang 200 yung nagastos pero nakagawa na tayo ng masarap na gulay. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin, maraming salamat po sa inyo. Naglagay lang ako ng kaunting MSG at kaunting patis na pampalasa. At i-continue uli natin yung paghalo at na magpantay yung lasa. At syempre kailangan natin itong tikman kung sakto na ba yung ating timpla. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating version ng pakbit. Isalin na natin sa ating lalagyan. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.